Kaibigan, alam mo ba na ang oras ng pag-aaral ay napapanood din tayo sa YouTube channel? Napakaganda sapagkat ikaw ay mapalad ngayon. Ikaw ay mapalad sapagkat kasama ka namin dito sa oras ng pag-aaral. Ito ay isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kaalaman tungkol sa Kanya at kung sino siya sa iyong buhay. Magbibigay ito sa iyo ng kagalakan sa iyong puso habang naglilingkod sa Kanyang banal na gawain at naghihintay sa malapit na barating ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Pinabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa San Bernardino, Loma Linda, Tagalog, ganon din sa Hawaii, sa Indonesia, sa Saipan, sa Spain, sa Singapore, sa Italy, ganon din sa Atlantic Ocean, ganon din sa Malibago, sa Camarines Norte 1 and 3, sa Taguig Center, sa Naga View Adventist College at yung Indonesian students. At ganon din sa buong mundo. Lahat na di ko pa nabanggit, kaibigan, ay dalangin namin na patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos na siya ang may-ari ng ating buhay. Maraming salamat sa mga nagbibigay comment at masisipag na nagsusulat sa comment section natin na palaging nagbabahagi sa programang ito. Dito namin nakikita at nalalaman kung saan nakakarating ang programang ito. At ganoon din, maraming salamat sa mga nanunood o kaya sumusubaybay sa AWR 360. Patuloy kayong nakikinig. Palalakasin kayo ng ating Panginoong Diyos sa magitan ng iyong pakikinig sa Kanyang mga salita. At ang ating mga kasama dito sa ating pag-aaral ay ang mga magigiting na tagapagsalita ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Abe del Rosario. Siya po ang ating Publishing Ministries Director at saka Spirit of Prophecy Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Abe? Kumusta naman, Pastor Ray at saka Pastor Bermudez? Kay sarap pong makasama kayong muli, mga kapatid, lalong-lalo na sa inyo pong mga misyon ng pagbabahagi po ng The Great Controversy. Napakaganda po itong babasahin sapagkat may kinalaman sa kasaysayan simula sa paglalang hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ang second wave ng ating distribution nito ay sa June 21. Ang last wave niya ay sa October 18. Kaya kayo po ay kumuha ng inyong mga kopya sa mga lokal na misyon na nakakasakop po sa inyo o kaya ay sa lokal na union na nakakasakop po sa inyo. Then, ang mga kabataan natin ay ginaganyak natin na mapahusay ang kanilang buhay at pananampalataya, lalo na sa pagpili ng mapapangasawa. Tinuturo po dito kung paano mamili ng matino, mahusay, masaya at banal na anak ng Diyos na siyang magiging kapiling mo habang buhay. Then, kapag nagkaroon ka na ng pamilya mo, siyempre, huwag mong kalimutan na maging healthy ang iyong pamilya. Mag-subscribe kayo ng Health and Home at ito'y pwede kayong mag-subscribe sa mga literature evangelist na malapit sa inyo o kaya pumunta kayo sa Adventist Book Center na kung saan ay kayang i-provide ang mga babasahin na makakatulong sa inyong buhay at kalusugan. Alright, maraming salamat. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Jules Bermudez, ang ating bagong Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Mabuti naman, Pastor Ray at Pastor Abe. Salamat sa Panginoong Diyos na tayo ay nagkaroon muli ng pagkakataon upang mag-aral ng mga salita na kung saan ay pinapag-aralan pa rin natin ngayon ang sa pangalawang trimestre ng ating taon tungkol sa allusion, sa larawan at sa mga simbolo na ating matatagpuan sa banal na kasulatan. At lubos na pinagpala ang bawat isa sa atin dahil sa programang ito na oras ng pag-aaral. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, Ama namin banal, bubuksan na namin ang iyong mga salita at nawa po ang iyong presensya sa magitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming maramdaman at magministeryo sa amin
at patuloy naming maunawaan ang iyong mga salita at maisakabuhayan. Pagpalain niyo ang bawat nakikinig at ganon din sumusubaybay. Patawarin niyo kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayong trimestre ay patuloy natin pinapag-aralan ang may temang alusyon, larawan at simbolo. Paano mag-aral ng propesiya ng Biblia. At dito natin babaybayin at pag-aralan kung paano unawain ang mga bigyang tamang kahulugan ang mga propesiya sa Biblia, lalo't higit na ang ilan ay mga alusyon o paronggit o imahin at tatalinghaga na ito'y magbubukas sa atin ng tamang katotohanan sa propesiya at ang mga kaganapang ito sa huling araw ay malapit na matupad ang mga propesiyang nangyayari o kaya sinabi ng banal na kasulatan, dahil alam natin na malapit na ang katapusan ng ating mundo. Magmula noong nakaraang pa ay mas malapit na sa ating panahon ngayon. At ang noong nakaraang linggo ay napag-aralan natin ang paglalarawan ng tipanan at ugnayan natin sa Diyos mula sa pag-aasawa. Bakit kaya? Sapagkat kung paano natin nagkakaisa at nag-iibigan ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ay ganun din naman ang mailalarawan sana natin sa pakikipagrelasyon sa asawa at sa pamilya, sa harapan ng ating iglesia, ganun din sa komunidad. So, bawat mag-asawa ay mailalarawan nila ang karakter ng Diyos na siyang lumalang sa kanila at nagligtas mula sa kasalanan. Si Jesus ang perfectong asawang lalaki na nakipagtipan sa kanyang iglesia bilang kanyang asawa. Kaya sa Creation Week, sa Genesis ay ang Diyos ay kanyang ginawang banal ang pag-aasawa. Kaya ganoon din naman ang araw ng Sabat ay banal din. At ang kabanalang ito ay matutupad, mararanasan hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Kaya ngayong linggo ay pag-aralan natin yung pang-apat na paksa, ang may pamagat na ang mga bansa, unang bahagi. At ang talatang sauluhin na matatagpuan sa Daniel 7:14. Ito pong sinasabi, binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa Kanya. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang Kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ating buuin ang ating leksyon sa ating pagtatalakay ng 3 punto lamang. Ang 3 punto ay magsisimula sa A, and R. Ibig sabihin, yung unang ay ambition to replace God. Ang pangalawa ay aspiration to raise self. Pangatlo ay responding to God's call. At ang unang punto na ambition to replace God ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Abe. Kung anong ibig sabihin nito, Pastor Abe. Yan, maraming salamat. Maganda itong tatalakayin natin ngayon, Pastor Ray at Pastor Jules, sapagkat dito makikita natin yung pagpapanukalan ng Diyos kung paano niya iligtas ang sanlibutan. At ito ay inilarawan sa aklat ng propesiya, lalo na sa aklat ni Daniel at aklat ni Juan Revelador, na dito ay ini-emphasize ng Diyos yung pagsasauli ng nawalang tahanan, ang tahanang Eden. Gusto rin ng Panginoon na maalis na po ang sumpa, na ito'y naging kahirapan at nagpapahirap sa mga mamamayan, lalo na sa mga mananampalatayang mga anak ng Diyos. At gusto na ng Panginoon dito sa pag-aaral natin na muling magkaroon ng renewal ng Kanyang presensya sa ating kalagitnaan. At yan ay i-explore natin kung paano nagkaroon ng unang pagbagsak sa buhay ng mga mananampalataya. Ang dahilan ng kanilang pagbagsak ay yung the ambition of replacing God. Yan din ang ikinabagsak ng demonyo doon sa langit. Meron siyang ambisyon na palitan ang ating Panginoon. Kaya nga po, dito makikita natin sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 1, babasahin mo po mamaya, Pastor Ray, na ang demonyo ay gusto niyang gayahin yung pananalita ng ating Panginoon.
Matatandaan ninyo kung noong lumikha ang Diyos, sa bawat paglikha ay binabanggit niya, and God said, at sinabi ng Diyos. Pero dito sa Genesis chapter 3 verse 1 ay ginaya din yun ng demonyo, kaya nagkaroon ng confusion sa isipan ni Eva kung bakit ang bumabanggit lang ng sinabi ng Diyos ay ang Diyos. Pero ngayon ang demonyo ay nagsabi din at sinabi ng demonyo. So mababasa natin dito, Pastor Ray, doon sa Genesis chapter 3 verse 1. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Kung uunawain natin, Pastor Ray, ay and the serpent said. Okay? At ang Diyos din ay nagsalita ng ganong pananalita, and God said. Sinabi ng Panginoon na sa lahat ng mga punong kahoy ay makakain nyo, maliban lamang sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Oo. Pero dito mayroong konting confusional word ang demonyo. Ang sabi niya, at sinabi ba ng Diyos na hindi kayo makakakain ng alingmang bunga ng punong kahoy sa halamanan? Yan ay nag-i-inject ng doubt sa isipan ng mga tao. Lalong-lalo na kay Eva noong unang panahon, sapagkat hindi naman talaga ipinagbabawal, Pastor Ray, ng ating Panginoon na kumain lahat ng mga bunga ng punong kahoy doon sa halamanan ng Eden. Ang bukod tanging hindi niya ipinapahintulot ay yung pagkain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So ginamit din ng demonyo yung phrase na and God said. At sinabi ng ahas. Kasi alam yan ni Eva, kasi kinukwento sa kanya ng Diyos kung paano niya nilikha ang mundo sa unang araw, pangalawa, pangatlo, pang-anim. Ginamit niya yung salitang and God said, and God said. Pero ngayon, medyo kakaiba. Bakit ang ahas ay gumamit din ng pananalitang at sinabi ba ng Diyos? So ito ay gusto niyang gayahin yung maka-Diyos na authority. The serpent itself mimicking the divine authority. At gusto niyang tignan na tila bagang ini-inject niya na mas marunong siya. Okay? Ini-inject niya na ito ay po pwede kong magamit para mabitag ko itong si Eva. Sa ganong pananalita. Then dito din ay makikita din natin na nangyari din doon kay Eve. Nung si Eva ay pinili niyang kumain mula sa bunga ng punong kahoy na hindi pinapahintulot ng Diyos, nagpapakita ng mapanganib na pagkakataon ng isang tao na siya ay pwede palang kaya niyang humatol ng kanyang sarili na masigit pa sa instruction ng Panginoon. Pakibasa mo, Pastor Ray, doon sa Genesis chapter 3 verse 6. Titignan natin ito. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya ay kumain. Nakita na ninyo, mga minamahal, yung ginamit na salitang mabuti. Diyos lamang po ang nag-declare ng ganun salitang mabuti, at pagkatapos niyang likhain, nagkaroon ng umaga at nagkaroon ng hapon at dineclare ng Diyos na mabuti. Ngayon, sa paningin ni Eva, ginawa niya ito, ginamit niya yung salitang mabuti. At ang Diyos lamang ang pwedeng gumamit niyan, ginaya din niya yung pamamaraan ng Panginoon. So sa ganung kaparaanan, si Eva ay naghangad na kaya niyang magdesisyon na kagaya ng pagdidesisyon ng Panginoon. Diniklara niya na ang bunga ng punong kahoy ay mabuti. So na nakapagnanasa. So nandoon na yung desire na siyang bumalot sa pagkatao ni Eva, at yung desire na yon sa pamagitan ng kanyang sariling unawa na mabuting kanin. Okay? So, yun ay isang pag-unawa na tilabagang itong si Eva ay inaangkin niya ang desisyon at authority na meron ang ating Panginoon. Meron din siyang
ambisyon na po pwede niyang baluktutin ang instruction ng Panginoon nung nabanggit sa banal na kasulatan at nakita niyang ito'y mabuting kanin. So ang Diyos din ay gumamit ng salitang mabuti. So dito po mga kaibigan at mga kapatid, si Eva sa kanyang sariling pagpapasya ay kanyang binaluktot, hindi sinunod ang instruction ng Panginoon nung inaangkin niya na pwede siyang mag-decide na gumawa ng mabuti para sa kanya. Nangingibabaw yung kanyang sariling paghatol. Nangingibabaw yung sarili niyang otoridad na kaya pala niyang magpasya ng ganong kapasyahan na hindi na niya kailangang i-consult sa ating Panginoon. Ang isa pa na ginawa dito kung bakit ang tao nung unang panahon, meron silang ambisyon na palitan ang Panginoon ay gusto nilang magkaroon ng self-governing or self-government. Yun ang naging dahilan ng pagbagsak ng tao. The ambition of replacing God. Parang tayo, may boundaries tayo sa ating, maging sa pangangaral natin, maging sa ating tungkulin na tinanggap sa ating misyon. Ito lang ang dapat mong gampanan, ay huwag kang lalabas. Kung minsan ay gusto natin yung self-government. Okay? Gusto nating sundin yung ating sariling kalooban kaysa yung kalooban ng Panginoon. So yun ang pasimula ng pagbagsak. Then titignan din natin, Pastor Ray, sa Genesis chapter 3, verse 7. Kung ano yung aksyon ni Adan at saka ni Eva, na ito ang siyang naging isang kasaysayan ng buong sanlibutan. Pakibasa, Pastor Ray. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at naalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Ang tawag dito ay self-sufficiency. So, nung panahon na yon ay, sino ba kasi ang nagsabi sa kanilang hubad? Di ba sila ay may damit ng kalwalhatian ng Panginoon? Dinamtan sila ng katwiran ng Panginoon para hindi makita yung kanilang kahihiyan. At hindi sila nahihiya noon sa isa't isa kasi ang damit nila ay yung katwiran ng Panginoon. Nandito na naman yung self-sufficiency. Pumasok yung self-sufficiency, pinalitan nila ng pansamantalang pangtakip sa kasalanan nila, hindi pa natapos ang maghapon, natuyot at nalanta. Kaya doon sa Garden of Eden na naman, gumawa na naman ang Panginoon ng paraan. Kumuha siya ng tupa, binalatan ng Diyos yung tupa, at yun ang pinangdamit doon sa dalawang mag-asawa na tila bagang sa kanilang sariling kapasyahan ay kaya nilang pagtakpan ang kanilang mga pagkakasala. So, sa ganong kaparaanan, Pastor Ray, nakikita na naman na natin yung pagnanais una kung bakit sila bumagsak because of the ambition to replace God. Pangalawa, kung bakit patuloy na hindi nila nasunod ang kalooban ng Panginoon because of self-governing and self-sufficiency. So lahat ng ito ay ambisyon na nagmula sa ahas, tapos kay Eva, then patuloy sa dalawang mag-asawa. Hindi nila hiniling ang kalooban ng Panginoon kung paano nila tubusin ang kanilang pagkukulang sa Diyos. Maraming salamat, Pastor Abe, na ang pagbigay ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin ng kalayaang mamili ay yung pipiliin natin ang kanyang kalooban. Yeah. Kung hindi na natin pinili ang kanyang kalooban, yan ang panahon na may ambisyon ka na, na gusto mong palitan ang Diyos sa iyong buhay na naninirahan sa iyo. So, every time na gusto mo yung gustuhin mo ay yung sarilihin mo yung desisyon mo na binigay sa iyo ng Panginoon Diyos na kapangyarihan ng kalayaan, ay may limitasyon yon. Yung kapangyarihan ng kalayaan. Hindi lahat naman na gusto mo ay pwede mong gawin. Dahil meron namang yan limitasyon na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya yung kalayaan na binigay ng Panginoon kay Adan at Eva, yung lahat ng nandoon, maliban ng isa. Yeah. So kung sumuway tayo doon, yun sabi mo, may ambisyon na tayong palitan. Ang mahirap dito tuso yung kaaway Kasi gaano katuso, yung gusto niyang mangyari sa kanyang sarili, yun ang
pinasa niya sa tao. Kaya ganyan ang ginagawa niya sa atin ngayon. Kaya malaking epekto yung desisyon na ginawa nilang sa unang panahon. Kahit ngayon, kung ano yung desisyon natin ngayon, maapektuhan yung mga kasama natin sa bahay, sa iglesia, komunidad. Either kasiraan yung desisyon natin ngayon o magbigay na kalulhatian o kaya magiging pagpapala. Ano? May nakita ako, Pastor Ray, doon sa act of eating sa fruit. Yeah. Hindi lang pala yun binabanggit yung disobedience, Yeah, that's right. kundi assertion of self-rule. Self-ruling, yeah. They want to be autonomous from God. Yeah. Yun yung sinasabi doon sa talata na kung saan binibigyan tayo ng warning ng Panginoong Diyos that beware. Yun yung gusto ng Panginoon na ibigay sa atin na warning. Beware of self-exaltation. Yeah. Ito Sarili. kasi ay napaka bilis na mangyari sa isang tao na kapag siya ay mag-isa na, nakikita na niya yung kanyang mga accomplishment in life. Yeah. Mamaya yan ay he want to assert his rulership. Magaling ako. Kaya ko na. Yeah. Yeah. Kahit na walang Tutulong sa akin. tutulong sa akin. Ayun. Ang isa pang punto, Pastor Ray, yung tree of good and Nakasira knowledge yun. doon sa Garden of Eden ay gift of life. Para ma-enjoy nila yung life at hindi nila maranasan yung death. So, yun ang pinaka-greatest gift na ibinigay sa mag-asawa. Kung iingatan nyo ito, may enjoy ninyo ang eternal life ninyo. Pero hindi sila immortal. Kasi kung gagalawin nila doon, yung eternity ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos, yun ay test ng kanilang relationship sa Panginoon kung gaano sila katapat at mapagpasakop sa otoridad ng Panginoon. So kung hindi niya ilalagay doon yung tree of good and knowledge, ay hindi masusubok kung gaano mapagmahal ang mag-asawang ito. So tama yung sinasabi ni Pastor Bermudez kanina na yung self-governing or self-government, yun ang naging isang hudyat na ipinakita ng dalawang mag-asawa na nais nilang maitaas din ang kanilang sarili, yung antas ng kanilang pagkatao na po pwede ring maging kagaya ng Diyos. Hindi nga lang yun yung itong pinag-aaralan natin ay meron silang ambisyon na palitan lahat ng desisyon ng Diyos. Yun yung self-governing Yung self-sufficiency naman na nangyari kanina ay kahit wala ang Diyos, kaya naman nating magtahiin ng damit natin Kahit wala yung kalwalhatian niyang tumatakip sa ating nakasalanang pagkatao ay kaya nating pagtakpan. Pero temporary. Hindi siya for eternity. So yun ang nakalimutan ng mag-asawa, Pastor Ray. Napakaganda ang ating unang punto, na isang nakikita ko pa doon ay ang kondisyon ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay yung pagsunod doon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Huwag nating sarilihin na kaya natin lahat ng mga bagay. Yeah. Dahil nilalang lang tayo dahil nilalang lang tayo, dahil sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos, ay nais ng Diyos na mabuhay tayo ng kagaya na wala ng kamatayan, pero ang kondisyon niya na ay pagsunod sa Kanya. Pipiliin pa rin natin siya sa ating buhay. Papunta na tayo sa pangalawang punto. Ang pangalawang punto ay aspiration to raise self. Papaliwanag sa atin ito ni Pastor Jules. Kung ano ibig sabihin mo ito, Pastor Jules. Napakaganda po, Pastor Ray, Pastor Abe, itong pangalawang punto natin pong tinitignan, yung aspiration to raise self. Dito ay makikita natin sa ating leksyon na pinapag-aralan na kung saan ay sinisimboluhan nito yung ginawa ni Nimrod, na kung saan ay siya yung nanguna sa pagpapatayo ng Tore ng Babel. At dito mababasa natin, Pastor Ray, sa Genesis
8 hanggang 9 kung paano si Nimrod ay umalsa at ang kanyang mga kasamahan sa Panginoong Diyos, pamumuno ng Panginoong Diyos. Pakibasa, Pastor Ray. Naging anak ni Kus si Nimrod na siyang nagsimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya ay makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon. Kaya't karaniwang sinasabi, gaya ni Nimrod na makapangyarihang mga ngaso sa harapan ng Panginoon. Okay. Dito ating makikita, Pastor Ray, Pastor Abe, na kailangan nating kilalanin kung sino itong anak ni Kus na si Nimrod. Sabi doon sa binasa ni Pastor Ray kanina na siya ay yung makapangyarihan sa lupa na mga ngaso. Ngunit hindi niya ito ginamit sa mabuting paraan, yung kanyang kapangyarihan. Ang kanyang ginawa, pinamunuan niya ang tao sa kanilang panahon na upang itayo yung tore ng Babel. Bakit ginagawa nila ito? Dahil sa ayaw nila na muli sila'y masisira sa pamagitan ng tubig. Kanyang at ng baha. Kanyang at ang kanilang ginawa, pinamunuan niya ang mga tao na magtayo ng tore ng Babel. Ito yung unang organisadong paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. Dahil kung ating titingnan, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan na Nimrod ay maghimagsik tayo. We will rebel. Yung palang pangalan. Yun yung meaning ng kanyang pangalan. So yung kaniyang pangalan ipinapakita yung paghihimagsik sa otoridad ng ating Panginoong Diyos. Ito'y nagpapakita ng pag-aangkin ng sarili ng tao na siya na sana, yung aspiration niya na itaas yung kaniyang sarili. So sa pamagitan ng pagtayo ng Babel, ito'y makikita natin kung paano pinatayo, Pastor Ray, sa Genesis 11, 1 hanggang 9. Pakibasa nga, Pastor Ray, para maunawaan natin kung paano nangyari na itinayo ang tore ng Babel. Noon, ang buong lupa ay isa, ang wika, at magkakatulad ang salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng kapatagan sa lupain ng Shinar, at sila'y tumira doon. At sinabi nila sa isa't isa, "Halika kayo, tayo gumawa ng mga tisa at ating lutuing mabuti." At ang kanilang bato ay tisa at alkitran ang kanilang semento. Sinabi nila, "Halika kayo, magtayo tayo ng isang lunsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo'y magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa." Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lunsod at ang tore na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, "Tingnan ninyo, sila'y iisang bayan at may isang wika. At ito ay pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. At ngayon, walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Halika kayo, tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa." Kaya't ikinalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at huminto sila sa pagtatayo ng lunsod. Kaya't ang ipinangalan dito ay Babel, sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon ay ikinalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. So sinasalaysay dyan, Pastor Ray, kung paano naitayo yung tore ng Babel. Na kung saan ang buong sangkatauhan sa panahong yon ay nagkaisa sila dahil mayroon silang iisang wika, nagkaisa sila na magsimulang magtayo ng isang lungsod na ang lungsod na ito ay aabot mula sa langit. Yung sinasabi na tore ay aabot mula sa langit. Ngunit namagitan ng Panginoong Diyos. Dahil
nakita niya na kung meron silang pagkakaisa, magagawa lahat yung kanilang gagawin. So, ang ginawa ng Diyos, ikinalat sila sa pamagitan ng ikinalat nila sa buong mundo sa pamagitan ng nilito niya yung kanilang mga salita. Kanya hindi na sila nagkaintindihan ng bawat isa. Dito ay makikita natin doon sa verses 2-4, makikita natin dito yung pinag-iisang paghimagsik laban sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dahil meron silang iisang wika na sinasabi mula sa talata na binasa mo, Pastor Ray. Ito yung kumakatawan sa pagkakaisa ng tao, ngunit sa ilop na gamitin nila sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos, hindi nila ito ginamit, kundi ito'y nabaling sa sama-samang paghihimagsik sa Panginoong Diyos. So, makita natin yung paglipat mula sa banal na layunin hanggang dito sa tungo sa ambisyon ng isang tao. Doon sa verse 4 na talata na sinasabi kanina, let us make, let us build. Ito yung sinasabi dito, indicating a pivotal shift in human aspiration. Imbes na ang Diyos sana ang papurihan sa lahat ng mga bagay, ang deklarasyon na yan ay nagpapahiwatig ng isang mithiin ng tao na pagbabago doon sa layunin na sinasabi ng banal na kasulatan na ang Diyos lahat ng lumalang ng bagay dito sa mundong ito. So yung ambisyon na pagpapatayo ng tore ay isang direktang hamon sa pamamahala ng ating Panginoong Diyos. At ang interbasyon ng Diyos ay muling iginigit ang kanyang kapangyarihan sa paglikha sa kasaysayan ng tao. So dito ating makikita yung sinasabi natin na aspiration to raised self doon sa pamagitan ng pagtayo ng Tore ng Babel, na gusto nila na makita sa buong mundo na sila ay makapangyarihan. So maganda naman yung pagkakaisa, ngunit kung ito ay nakatuon na sa sarili, na may taas ang sarili, hindi maganda. Dahil ang gusto niya nila rito ay maghimagsik sa ating Panginoong Diyos. Maganda ito. Magandang leksyon ito para sa ating lahat. Sabi mo, totoo nga rin. Maganda nga rin naman yung salitang, halika kayo at magkaisa tayo. Pero yung pagkakaisang yun ay kontra sa Panginoon. Meron pala mga ganyan. O talagang may mga ganyan na prinsipyo ng mga tao. Para hindi lang para sa Panginoon na, kundi para sa kanyang sarili. Para may taas ang kanyang sarili. Kaya masamang gawin iyon. Na itong karanasan nila ay, alam na nila yon na nagkaroon ng bahanga. Sabi mo. So sabi nila, ay hindi na maulit ito. Dapat gumawa tayo ng mas mataas para hanggang sa langit, iligtas na nila ang sarili. So, mali yung paraan na yon. Gumawa ang Panginoon ng paraan para hindi ganyan ang kaligtasan. Hindi ganyan ang papunta sa langit. Hindi ganyan ang papunta sa langit. Kundi ang papunta sa langit ako, kaya ako'y bumaba. Kaya ang Panginoong Jesus bumaba. Ito ang paraan para kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kayo ang paakyat papunta sa akin. Hindi kayo mismo ang magdesisyon papunta sa akin. Ako ang papunta sa inyo para magkaroon kayo ng kaligtasan. Kasi ang iniisip nila ay kontrahin nila yung pamamaraan ng kaligtasan. Mayroong Pastor Ray, susundan ko yung sinabi ni Pastor Jules. Di ba after Noah's flood, ang command ng Panginoon ay go and multiply and replenish the earth. Ngayon ay reverse nila yung command ng Panginoon. Ayaw na nilang mag-multiply. Yung multiplicity sana na gagampanan nila sa kasaysayan ng Panginoon ay ayaw nila. Magtayo tayo. Yung salita kasing magtayo tayo at gumawa tayo ng sariling pangalan. Mayroon pang ganong sa nabasa kanina, gagawa tayo ng sariling pangalan at maitatag ang ating pangalan sa buong sanlibutan. So yun ay talaga ambisyoso itong si Nimrod
At diyan natin makikita na lahat ng desisyon ng mga tao noon ay hindi desisyon para sumunod sa Panginoon, kundi desisyon na gusto nilang magkaroon ng sariling gobyerno laban sa gobyerno ng Diyos. At imagine ito yung talagang self-exaltation na nabanggit mo, Pastor Julius. Gusto nilang gumawa ng, kasi yung salitang gumawa ng pangalan ay delikado yon. Mapanganib po yon. Oo, mapanganib yon. Imbes na si Jesus o si God ang dapat nakikita, ay sarili na, kasi magtatayo sila ng Tower of Babel na makikilala sila sa buong Mundo. sanlibutan. So, yun ang naging problema sa panahon ni Nimrod. Ito ay direct defiance sa mukha ng ating Panginoon. Sabi dito gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. O, tingnan niyo. Baka tayo'y magkawatak-watak sa ibabaw ng lupa. Mali-mala talagang paraan. Maganda naman yung, halika kayo at magkaisa tayo. At panuhin natin kung paano magdisipulo. Yun, magpalawak ng impluensya ng Diyos. Yung prinsipyo na dito kaya sila ay magkaisa para gumawa ng sariling pangalan. Mali yun sa Yung buhay. pagkakaisa, Pastor, ay magandang larawan. Sana. Ngunit yung mithiin nila doon sa pagkakaisa ay hindi. Sarili. Para gumawa sila ng sariling pangalan nila. To raise self. Yeah. Yun yung mali doon Oo. So kung tayo'y gumagawa ng pagkakaisa, ang pagkakaisa sana ito ay para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Yeah. Tama yun. At sabi pa dito baka tayo'y magkawatak-watak. Maganda naman sana yung pagkawatak-watak Ayaw nila kasing maikalat ang lahi nila. Kasi kung watak-watak, hindi ka na makakagawa ng sarili mong pangalan at saka maitas ang sarili mong pangalan. Wala nang magulalhati sa iyo kung watak-watak pero kung nagkakaisa, yung mga tao, dahil sa isang mithihin nila, nasusundin yung plano ng isang tao, ang maitaas yung tao. Yan. Kaya Parang si Nebuchadnezzar, Pastor Ray, nung nakita niya, is this the great and majestic palace that I have built? Ayan. Oo. Parang meron na naman nangyari ngayon na statement na I will make my nation great again. Yun yung mga delikadong mga statement. Yun yung Self-exaltation. yun yung statement din ni Nimrod. Ni Nimrod, ganun din. Pare-pareha. So, wag na babanggitin yung pangalan, pero talagang parang pare-parehas ang nangyayari sa kasaysayan, no? Yung ambisyon na maitaas ang sarili. Yung So, aspiration. ibig mong sabihin, Pastor, kung may mga kapatid na, hindi na itayo yan kung hindi akong nagsulisit dyan o kaya hindi ako'y naggumawa, di masama yun. Ayun pala ay yun. generation ni Nimrod yun. Yung mga isip na gano'n. Tapos Kaya hindi mo hindi pa... na napili siyang head o kaya hindi na siya naging opisyal, kukunin na, iuwi na yung mga itinayo o kaya idinonate dahil siya Mayroon pa kami spirit pa na yan. mga simbahan noon, Spirit nga. Pastor Ray, na nilagay doon, donated by. Ang laki yung pangalan doon sa upuan na kitang-kita mo So parang pagpasok mo sa simbahan, pagmamayari niya ang simbahan. Yun ang unang nakita. Oo, yung pangalan na na. pangalan. So, delikado pala yun. Delikado. Pastor Ray. Nako, di alisin natin yung mga mga nakapangalan doon sa mga natin. Masilyahan natin nako. para hindi makita. Huwag naman sana tayong magkaroon ng dito, sakitan o kaya mga kapatid ito'y nagbabadya na ang bawat isa sa atin, lahat ng mga bagay na ginawa natin ay hindi para sa atin o makilala tayo, kundi para sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Lahat ng mga ito, hindi credit natin. Credit sa Panginoon Diyos. Pero pag kinuha na natin credit, lahat ng mga bagay ginawa natin, ay sinarili na natin. Ito na, Nimrod spirit na yung paliwanag mo, Pastor. So, punta na tayo sa pangatlo. Responding to God's call. Sabi dito, anong ibig sabihin nito, Pastor Abe? Itong responding to God's call, ito ay self-preservation. Mula doon sa land of the Chaldees, sa land of Babylon, yung Babel ay land of Babylon, yan ang origin Chaldees, yan, land of Shinar, ay tinawagan ng Diyos ang isang lalaki na nagngangalang Abraham. At ito yung first na call ng Panginoon na lumabas ka mula sa Babylonia. At ang paglabas niya mula sa Babylonia
ay dito pumasok yung pakikipagtipan ng Panginoon. Na ang sabi ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang dakilang bansa at pagpapala sa lahat ng mga bansa. So yung panawagan na yon ay panawagan ng pagiging pagpapala sa lahat ng mga bansa. Okay. Nakagaya ang church natin ngayon, ano? Tayo ay pagpapala kung tayo nakatira sa ibang lugar. Pero ngayon ay may concept na dito na lang tayo kasi ito ay Adventist community, parang ganyan, ano? Ito ay gospel community, parang ganon. Ayaw nilang ma-scattered. Pero pakibasa mo, Pastor Ray, para makita natin ito sa Genesis chapter 12, verses 1 to 4, kung paano nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at sa pamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya't umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Ito ay kontrast na nangyari sa Tower of Babel, no? Ang Tower of Babel ay gusto nilang maging dakila sa magitan ng sarili nila. Pero si Abraham naman gagawing dakila ng Diyos sa magitan ng pagsunod niya at gagawing pagpapala sa lahat ng mga bansa. So sa pamagitan ni Abraham, yung nasirang pakikipagtipan ng Diyos pagkatapos ng Noah's flood ay muling ibabalik ni Abraham sa magitan ng pamilya niya. Kaya sa magitan mo, sabi ng Panginoon ay gagawin kitang dakilang bansa at ikaw ay magiging pagpapala sa lahat ng bansa. Ito ay gusto niyang i-echo ng Panginoon o gusto niyang mag-predict ang Panginoon na in the future, ang bayan ng mga mananampalataya ay magiging pagpapala sa lahat ng mga bansa. Kaya kagaya ng command ng Panginoon sa modernong kapanahonan natin ngayon, go and make disciples of all nations. Tayo ay magdidisipulo sa lahat ng mga bansa. Pagpapala tayo sa kanila. Yung community of faith ng Adventism ay pagpapala sa lahat ng mga bansa. Naalala ko pa, Pastor, nung mag-enroll ako doon sa Philippine Union College noon, sakay ka dyan sa Santa Rosa ng jeep, talagang pagbaba mo doon sa harapan ng gate ng Philippine Union College, ang buhok mo talaga ay pinulbusan ng tapok. At kapag mahina-hina pa yung jeep paakyat, ay tatalon ka mula sa jeep at itutulak mo din yung jeep para makakyat. Pero ngayon ay pinagpala ang community kasi nandoon yung mga anak ng Diyos, di ba? Sinusundan sila ng community kasi nakita nila na ang community ito ay mapayapa, pinagpapala ng ating Panginoon. Parang dito din sa Pasay noon, wala kang makikita. Puro mga tubuan din ang Pasay noon. Pero ngayon ay tignan mo ang community umusbong kasi nandoon ang pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan. So, nakita natin dito na ang pananampalataya ni Abraham at ang kanyang pagsunod ay ito yung nagpapakita ng kontrast sa paggawa ng Tower of Babel. Na ito ay rebellion sa Diyos. At gustong i-reinforce ng Panginoon ang kanyang original plan para sa tao na kapag si Adan at saka si Eva ay tuloy-tuloy sana ay naging pagpapala din ang buhay nila sa buong sanlibutan. So tayo bilang lingkod ng Panginoon, Pastor Ray, ay pagpapala tayo. Kasi baka ibasa mo nga ulit sa Genesis chapter 12 verse 3, ito ay promise ng Diyos hindi lang sa pamilya ni Abraham kundi sa lahat ng pamilya ay magiging pagpapalain at ito ay hahantong sa pinakadakilang pagkatupad ng kasaysayan ni Kristo sa lumang tupan at bagong tipan na ito ay magiging pag-asa at makatotohanan. Ulitin mo nga, Pastor Ray, sa verse 3. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamagitan mo ang lahat ng
angkan sa lupa ay pagpapalain. Oh, ang ganda, no? Lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Ipinapaaninaw ng Diyos na ito ang mangyayari sa hinahanap. Sa Galatians chapter 6 verse 15, pakibasa, Pastor Ray. Sapagkat ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang bagong nilalang. Ayun. Yun ang gusto ng Panginoon, magtatayo ng bagong bansa, bagong nilalang, malalakit babae na ang pinapakita ay ang likas ng ating Panginoon. Na itinatago sa buhay natin ang pagiging makasarili natin. Kasi kung minsan makatao din tayo, kung minsan mayroon din tayong propensity or tendency na magtaas ng ating sarili. Kung minsan yung mga accomplishment natin, partner, yung ating mga programs, yung ating mga event, kung minsan ay nagmamayabang din tayo, kung minsan hindi natin napapansin. Yung pala ay hindi magandang katangian na nakikita din sa atin. Kaya maging mapagpakumbaba tayo, friend. Oo. Ay malaking leksyon ito sa atin. Sino ba ang nagbigay o nagsabi na pagpapalain tayo o kaya tayo ay magiging kilala o kaya ang pangalan natin ay maging makapangyarihan? Ang Diyos. Ang Diyos. Oh. Tama sabi mo salungat dito sa karanasan nila, sinabi mo na Nimrod. Sila mismo ang nagsabi na makapangyarihan, maging makapangyarihan. Oo. At pagpapalain maari ang buong mundo. Oo. Pero hindi sila nagtagumpay. Bakit? Hindi nila isinama ang Panginoon sa kanilang Plano. Oo. O dito, Nagsarili sila. dito kay Abraham, ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanya na kung sumunod ka sa akin, pagpapalain kita, magiging makapangyarihan kang bansa. At lalong-lalo na, dahil tinawag kita, pagpapalain kita, makapangyarihan kang bansa, ikaw ay magiging pagpapala ng iba. Tayo, tinawag tayo ng Panginoon Diyos, makapangyarihan tayo, pero pag tayo hindi pinagpala at hindi pagpapalain natin yung mga ibang tao, wala, hindi tayo daluyan ng pagpapala, walang kwenta. Parang yung kaya na-save ang Israel dahil noong pag-upo ng presidente ng Amerika, si President Donald Trump, dahil sa Abraham Accord, ay hindi na ginugulo ng Saudi Arabia ang Israel. Abrahamic Accord ang pinirmahan nila. So kasi lahi din ni Abraham itong taga-Saudi, at lahi din ni Abraham naman ang Israel, at lahi din naman ni Abraham yung ano bang lugar yun, yung part ng Saudi na talagang nirespect nila yung Abrahamic Accord na yon. So hanggang ngayon ay nabibless ang Israel dahil kay Abraham. At saka tayo din nabibless dahil sa halimbawang ipinakita niya. Ngayon mayroon na namang call ang Panginoon sa New Testament, come out of her, my people. Yun. So kung tutugunan natin yun, ay mabibless ang lahat ng mga taong tutugon. Napakaganda yung talata na binasa ni Pastor Ray, Pastor Abe. Kung bakit pala tayo pinagpapala ng Panginoong Diyos ay upang maging pagpapala rin tayo sa iba. Ayun. Kung minsan nakakalimutan natin, mga kaibigan, na ang mga pagpapala na binibigay ng Diyos hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao. Tayo lamang ang binigyan ng Diyos ng pagkakataon na ibahagi yung binigay ng Diyos na pagpapala na galing sa Kanya. Ngunit nakita ko, napakahirap yung walk of faith ni Abraham. Dahil nung siya'y tinawag, tumugon siya na kahit hindi niya alam yung pupuntahan niya. Leaving all behind, your relatives, your friends, yung security, yung identity mo, at pupunta ka sa isang lugar na kung saan ay hindi mo alam kung saan ka pupunta. Yun yung sinasabi natin na first step of faith, na kahit na uncertain yung lugar na puntahan mo. Basta ang Diyos ang nagsabi at tumugon ka sa panawagan ng Panginoong Diyos, pagpapalain ka talaga ng Panginoong Diyos. Hindi yung tinawagan ka ng Panginoon ay hindi ka tutugon, mahirap yun. Mahirap yan. Ay ang hindi pagtugon sa panawagan, minsan ito yung sinasabi ko sa mga nakakinig na ng
panawagan ng salita ng Panginoong Diyos sa mga katotohanan. Tapos, walang bahala pa yung panawagan na yon. Ay ang susunod doon ay hindi na pagpapala. Ang susunod doon ay kantimpalo na Kantimpalo ng Panginoong Diyos. Maganda din sinabi niya dito, yung versikulo 4, discipleship na ito, kapatid. Oo. Kaya't umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon at si Lot ay sumama sa kanya. Okay. Si Abraham ay yun yung mga niya. Nagsama na siya nung tinawag siya ng Panginoon Diyos. Active faith at saka yung first step, sabi mo nito. Aktibo ang kanyang pananampalataya. Pagkatapos na aktibo ang kanyang pananampalataya, halika. Tinawag ako ng Panginoon Diyos. Halika, sama tayo sa Panginoon. Amen. So, yun ang may prinsipyong tumawag ng Panginoon na pumunta sa Panginoon Diyos at ito'y pagpapala sa Kanya. At may taas ang Panginoon Diyos, hindi yung kanyang sarili na kagaya ni Nimrod. Kaya malaking aral ito sa atin, mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay. Patuloy tayong mapalalim ang ating pag-aaral sapagkat ang pag-aaral na ito ay iwasan nating magkaroon ng ambisyon para sarilihin natin lahat ng mga desisyon sa buhay kagaya ni Adan at Eva. Ganon din ang aspiration na gaya ni Nimrod. At maging kagaya tayo ni Abraham. Na kung tinawag ng Panginoon Diyos, pagpapala, magiging makapangyarihan at pagpapala sa iba. Yan ang prinsipyo ng langit, kaibigan at kapatid. Tayo po ay mananalangin, pero bago tayo manalangin at hingin natin kay Pastor Jules ang panalangin, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Sa landas na walang patutunguhan, wari nag-isa at walang malapitan, dinadama ang hirap ng buhay, kalungkot ay aking tinataglan. Ngunit nang makilala ka, sa akin iyong ipinakita, ang landas na siyang nagbibigay ng buhay, na ngayon nga ay aking tinataglay. Oh, Jesus, ikaw ang nagkaloob ng pag-asang palaging manghawak sa pangako ng Ama. Oh, Jesus, ikaw ang nagmamahal ng tunay at wagas sa kaniyang mga anak. Panginoon, ikaw ang siyang pinagmulan ng lahat. Kung minsan ako ay nanghihina dahilan sa makamundong aking ginagawa, hindi makita ang iyong pagpapala, pasasalamat ay nawawala na. Muli ay nakilala ka, sa akin iyong ipinakita, ang landas na siyang nagbibigay ng buhay, na ngayon nga ay aking tinataglay. Oh, Jesus, ikaw ang nagkaloob ng pag-asang palaging manghawak sa pangako ng Ama. Oh, Jesus, ikaw ang nagmamahal
Panginoon, Ikaw ang siyang pinagmulan ng lahat. O Jesus, Ikaw ang nagkaloob ng pag-asang palaging manghawak sa pangako ng Ama. O Jesus, Ikaw ang nagmamahal ng tunay at wagas sa kaniyang mga anak. Panginoon, Ikaw ang siyang pinagmulan. Panginoon, Ikaw ang siyang pinagmulan ng lahat. Okay, Pastor Jules. Tayo manalangin. Mahal naming Diyos, kami po nagpupurit nagpapasalamat na muli ay binigyan nyo kami ng pagkakataon upang mapag-aralan ang inyong mga salita. Na ipaalala po sa amin, Panginoong Diyos, kung paano ninyo tinawag ang inyong bayan. Amen. Na kung saan ay ang iba, ang kanilang pagkatawag sa kanila, O Diyos, ginamit nila sa kanilang pansarili upang maitaas ang kanilang sarili. Ngunit salamat, O Diyos, na meron kayong nalabi na mga anak na kagaya ni Abraham na tumugon sa iyong panawagan at siya'y naging pagpapala sa lahat ng mga tao. Amin pong hinihiling, O Diyos, na ang mga karanasang ito ay magbibigay sa amin ng leksyon, aral, turo, habang kami po ay nabubuhay sa makasalanang sanlibutan ito. Dalangin namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na nanonood ngayon, pagpalain ang kanilang buhay habang sila ay nagpapatuloy na nanonood sa programang ito, at kanila ring maibahagi sa iba upang hindi lang kami kundi ang lahat ng mga tao ay mapakinggan ang inyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa pagdinig sa aming dalangin, dahil itong aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Maraming salamat, kaibigan, sa iyong patuloy na pagsusubaybay at ganoon din ang pagkikinig, mga kaibigan natin sa AWR 360. Mahal ka ng Diyos, kagaya ng patuloy na paglilingkod sa Kanya at ganoon din sa bawat isa sa atin.